Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Balnet. Ito na nga ang lupit po ng mga balita ngayon. Naggulo-gulo na ho sa ating bayan. Ang gulo-gulo! Sa pilit nilang nililigtas ang mastermind, mga kababayan natin, mga banateros. Kung sino-sino na lang ang binibintangan ngayon. Ang lupit talaga, no? Kakaiba. At makikita ho natin, pati ho ngayon yung sekretary nakakapasok lang, mukhang pinagbibintangan. At kung sino-sino, at naku, alam nyo mga kababayan, marami po tayong intel na natatanggap patungkol po dyan sa issue ng tila inililihis ang issue mula dun sa mastermind. At kung sino-sino at ginagawa nila, pinapakalat nila yung yung pagbibintang. Hiwalay-hiwalay ang bintangan. Bibintangan nilang kakampi, bibintangan ng ilang kaaway, bibintangan, alam mo yon, para lang hindi talaga tamaan yung mastermind. Grabe yun, ha? Basta wag niyo kong kakalimutan. Simpleng-simple lamang po ito. Ang budget, Hindi. Akala nyo siguro ito, no? Ang budget Hindi yan, ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Kay BP Sara Duterte yan. Sa akin po, ang budget nagsisimula kay Marcos. At ang budget nagtatapos kay Marcos. Gago! Diba? Huwag na tayo magpaikot-ikot. Sino ba nagsisimula yan? BBM, diba? Tapos, ipapasa ngayon. I-deliberate ng Kamara, i-deliberate ng Senado, magbabaycam, tapos si small committee. Tapos ano mangyayari? Babalik. Babalik sa Pangulo at pipirmahan niya. Sa akin, tama si BP Sara Duterte dito. Ang Yan. budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Yan. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico Oy. at ni Congressman Martin Romualdez. Uy, Zaldico, ba't mo ko ininjan? Wag ganun. Ininjan mo ko Magpakita ka naman. Demanda ka, ayaw mo magpakita. Ininjan mo na ako. Oh. Anyway, mga kababayan, yun na nga po. Tama si BP Sara Duterte. Si Zaldico at saka si Romualdez, sila lang ang may hawak ng pondo ng ating bayan. Pero ngunit tatapat subalit, in the long run, ang ending nito, kung talagang ayaw at talagang against sa corruption si Marcos, hindi niya dapat pinirmahan yung 2025 budget na pinaka-corrupt, sabi nga, ng lahat. Ng lahat ng sekta ng lipunan, sinasabing pinaka-corrupt yun. And yet, pinirmahan mo. Sino ngayon ang corrupt? Gago! Hindi, totoo yun. Para bagang ganire, di ba? May nakikita kang crime na nangyayari. Di ba tayo nga po pag may nakita po tayong babae na binabastos, di ba? Sorry, sa jeep o di kaya sa karsada, nakita natin, binabastos yung babae. Di ba, bigla nga tayong tutulong doon sa babae, di natin alam kung tumutulong ba talaga o bantay sa lakay. Yeah? Hindi natin alam. Pero ganun talaga yung ugali mo na may nakita kang binabastos o kaya naman ay dinukutan, inisnatcha na nanay, lola, tutulong ka di ba? Pag sinabi mong, na-snatch siya. Pag ginanon mo lang, tinawanan mo lang, ibig sabihin, kasama ka. Pinahintulutan mo yung masamang gawain na yun. So, tama si BP Sara Duterte dito, yung 2 lang ang kumana ng budget, ngunit datapot subalit, si Marcos nanood lang. Hindi ko nga alam kung nanood lang siya o baka tulog pa siya nung pumirma siya. Pirma siya, tulog siya. Ano ba yung papapirmahan mo? Wala lang. Okay, pirma naman siya. Dahil nga, alam mo na, lutang. Hindi ko alam kung ano ginawa nung gabi. Bigla na lang siyang pumirma. So sa madaling salita, siya talaga ang niyan. Sa kanya nang galing, sa kanya kumukumpas, at siya ang mag-e-ending niyan. Budget na yan. Wala kang ginawa. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga antindi ng mga pasabog ni BP Sara Duterte, etong huli niyang interview, pinaka-latest niyang interview, ito pong binitawan po ni BP Sara Duterte. Panoorin po natin. Grabe yung pasabog dito ni BP Sara Duterte. Talaga, ay grabe. Swak Hindi, ewan ko ba. Basta, pag si BP Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Totoo naman po, di ba? Pag si BP Sara, napakalinaw ng kanyang
pananalita. Pero hindi ko alam, tinitingnan ko yung speech ni Marcos. Parang speech ng isang bangag. Hindi ko sinabing bangag siya. Sinasabi ko, parang speech ng isang bangag. Nasubukan nyo nang kumausap sa bangag? O yung in-interview na bangag? Parang ganun eh. Pero ewan ko ang gulo-gulo kasi pagka si Marcos eh. Pero pag si VP Sara Duterte, alino magkwento. O, panoorin nga natin to. Ang aking mga pagpapasalamat. Una, magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magpapasalamat po ako, sir, kasi sobrang saya ko nung natanggap ko yung invitation ni Sir Wilson Flores na dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko sa social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos lagi kong naisip, parang gusto ko ma-interview dyan na mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya was truly very happy to have received your invitation, and thank you. And happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Alam mo, grabe yung ano niya dito. Na-observe niyo yung pagiging napaka-humble ni VP Sara Duterte, no? I mean, hindi mo na kailangan sabihin yun eh. Kung sa totoo lang, hindi mo na kailangan sabihin yun. Pinromote mo na libre yung Kamuning Bakery Cafe eh. Yeah? Hindi mo na kailangan sabihin yun. And yet, yung kita niyo yung pangarap ng Ale. Pangarap lang nung Ale, gusto ko lang ma-interview meron sa likod nito. Ganun eh. Eh yung pangarap nung iba, mag-champagne sa Las Vegas. Yeah? Pumitik ng mga babaeng puti. Ganun. Yung pangarap ng iba, malulupit eh. Magnakaw ng billion-billion. Siya, pangarap lang niya, gusto ko lang ma-interview din meron tarpaulin sa likod na Kamuning Bakery Cafe. Ay, grabe rin tong tao na ito, no? Ang taas-taas na. Siya na ang pinakasikat na talagang the next president na, and yet ganun siya ka-humble. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz. Uy, Tapos, si Cheese Escudero ba yan? Kukulayan na naman nila. O, tingnan mo na, bata ni VP Sara Duterte, si Cheese Escudero. Bakit? Favorite niyang tinapay, may cheese whiz. Ganyan katanga yung mga vlogger na ni Marcos eh. Gago! yung daing, bulag sa Bisaya. Bulag. Yung daing, boneless na siya. Tinatanggal ko siya sa mga buto. Tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal. Cheese whiz tsaka bulad or daing. Daing. Sarap. Meron akong maalala Magandang kombinasyon yun eh. Kasi maalat eh, di ba? na nangyari sa akin noong bata pa ako sa pandesal at sa bulad. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulad. So breakfast, may bulad. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulad, yung akala ko malinis na siya na wala siyang buto, wala siyang tinik. So nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganon. Tapos, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Tapos nung natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yun, papunta kaming paaralan. Papasok kami sa school. Tapos sa sobrang iyak ko,
na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school, sumama ka na lang sa akin? Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Tapos sabi ko kaagad, oo. So maalala ko yung araw na yon na tinik ako ng buto ng daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Tsaka sa Hall of Justice pa yon, no? So mas bata pa pala ako noon. 4 siguro. Ay, yes, 4. Oo, so sumama ako doon at gusto ko kasi doon sa Hall of Justice kasi busy si PRD nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan. Akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan umaabot. So, yun yung hindi ko makalimutan na memory sa pandesal. Kaya ingat na ako kapag ginagawa ko yung cheese whiz tsaka daing. Kaya pala kayo naging lawyer, 4 years old na sa Hall of Justice na kayo. Oo, maalala ko pa sa office, no? Sa mga office ng prosecutors. Kasi maraming prosecutors iba-iba yung opisina nila, iba-iba yung style ng opisina nila, iba-iba yung kanilang routine sa opisina. At maalala ko pa, bata pa ako, marunong na ako mag-typewriter. Kasi may typewriter, 'di ba, sa office. Tapos doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD, para hindi ako paikot-ikot kung saan-saan, binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type ako kahit hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines, Congressman Bong Sontay. Opo. Congressman namin dito, ha? Yes. Good morning po, Congressman. Bong Sontay is my schoolmate. Schoolmate pala kayo. Ay, hindi tayo nag-abot. Nag-abot ba tayo? Hindi na, no? Wow. Oh, yeah. So, nag-abot tayo sa San Beda Thank you. College. May tanong sila kung may memories ba yung tatay ninyo, anong daw ang paboritong palaman ni former President Duterte. May picture siya na nasa Davao kumakain ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung or kung naglalagay ba siya ng palaman. Yan ang hindi ko alam. Ang the best na tanungin natin dyan si Kitty. Kasi yes. siya yung lumaki na nandyan talaga si PRD. Thank you. Ma'am, may isang gusto magtanong dito, editor ng Philippine Star, Miss Natalie Tomada. Ma'am, Bisaya siya. May buntag, VP Inday. Ikala video ko lang. Not ready? So, ingon ni Sir Wilson, light lang daw kung pangutan. Siyempre, ang init ng politika as hot as the pandesal of Sir Wilson. Pero, how do you distress ba? Stress. How do you cope with stress daw? Unang-una, tulog, no? Hinahabaan ko yung tulog ko. Tapos meron na akong sinusubukan ngayon. Sinusubukan pa lang, hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Dapat by 11 p.m. tulog na ako and then 8 a.m. dapat gising na ako. So sinusubukan ko pa lang, hindi pa siya perfect na routine. Tapos pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking. At ang pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. Napakasimple na
magkasama kami, tapos nagluluto kami ng sangyupsal, yung mga ganon. Mahilig yung mga anak ko yung luto kain. So kung kunwari may griller, tapos hotdog, tapos kakainin ka agad. So yung mga ganon na mga bagay. You were spotted, di ba, parang watching a musical with your daughter. Isa din ba yun sa mga parang ways to distress mo? Yes, ma'am. Opo. Yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. So, bata pa lang siya, tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is Beauty and the Beast sa CCP. Tama ba, no? CCP yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, doon kami. Beauty and the Beast yon, maliit pa siya na bata. And then sunod-sunod na yon, hanggang siya na mismo, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin. Kasi ang alam ko lang naman ng mga musicals and plays, yung mga luma, yung mga noong panahon ko pa. Pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito. At nagre-rating siya. Tapos tinatanong ko siya, bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin. Yun yung isa sa mga activities na ginagawa namin ng anak ko, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila, magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako, nagiging cheerleader ako kapag meron siyang mga laro. And then, yung pangatlo, mahilig magluto o mag-baking. So, nagluluto yun ng banana bread. Pangalan niya? Si Stonefish. Nagluluto ng banana bread. Tapos, nagluluto din yun ng ulam niya. So, yun yung sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, VP Inday. Thank you, Ms. Natalie Tomada. Ay, Mr. Nie, yes. From Xinhua News Agency. May mga foreign media and Philippine media here. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. They don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now, China have pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and experience, also lessons. So, what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future will be? Thank you. Philippines. Yes, for the poverty, Philippines, hunger. Yes. Well, I see, sir, that in the People's Republic of China, there's really a plan on how to uplift the citizens from poverty, and that is very important, that there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. The first one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education. And not just,
Alam mo, naniniwala ako dyan. Alam mo kung bakit? May pinost nga tayo mga kababayan Supposedly, alam niyo yung nangyari sa Madagascar. Alam niyo yung nangyari doon? Para sa mga hindi ho nakakabalita ho doon, nagkaroon ng kudita doon sa Madagascar. Meron pong kudita doon sa Madagascar. Ang nangyari, sinimulan ho ito ng mga Gen Z na nagprotesta. Tapos eventually, hanggang tuloy-tuloy na, nagkudita na, bumaligtad na po yung mga sundalo at kapulisan kasi punong-puno na talaga ng tao. Ang ginawa pa nga nung kanilang presidente doon, kunwari, patanggalin yung mga cabinet niya, papalitan. Yeah? Style yan ng mga presidente. Yung bangbagang ikaw yung may katarantaduhan, ikaw yung may ginawang kagaguhan, tapos, kunwari, wala kang alam, sisisihin mo ngayon yung mga ibang tao, cabinet mo, lahat resign. Tangina, sounds family, no? Di ba? Sounds familiar, di ba? Ganun ang ginawa. Tapos, anong pagkagawa ng ganun? Hanggang hindi pa rin nasatisfy ho yung mga Gen Z. Nagalit pa rin ho sila, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang eventually, talagang pumutok na, sa sobrang dami pa rin at lumusob na dun sa kanilang palasyo, bumaligtad at nagkudita na ho yung mga military. Anong kinaugnayan sa edukasyon, Banat Bay? Ganito lang kasimple. Yung sa atin kasi tanga. Huwag na tayo magmangmangan. Mga putang inang tanga. Mga tanga talaga yung mga Gen Z sa atin. Hindi ko kalahatan, karamihan. Actually, yung mga nasa Luzon. Hindi alam nyo kung bakit? Tanginan yan. Halata na kung sino yung may kasalanan. Kitang-kita na kung sino yung mastermind. Tapos, ang ginawa nito mga ulol na mga makakaliwa, in-inject nila sa utak ng mga Gen Z. Yung mga tatanga-tanga. Ganito gawin natin. Para wag si Marcos kasi nakikinabang tayo dito kay Marcos Ayaw natin si VP Sara Duterte dahil galito sa mga teroristang kaibigan natin, mga kasama natin. Si VP Sara Duterte. Mantakin mo yung lintik na nirereklamo nilang confidential funds na 150 million na kinlir ng COA. Okay? Kinlir po ng COA yun. Mataas na rating ang binigay ng COA. Yun ang kanilang hinahabol. Pero yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President, hindi nila tinanong. Yung flood control project na wala namang kinalaman ng mga Duterte, sila pa ang tinuturo ngayon. Ibig sabihin, ganun kasi katanga yung mga Gen Z natin, yung mga estudyante natin sa Pilipinas. Di ba? Karamihan nandito sa Luzon. Uutuin sila. Tapos magpapauso sila. Ano yun? Ikulong na yan. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Pag ganyan-ganyan pa yung mga gago na yan. Pati sa mga concert, ganun-ganun. Pero pag tatanungin mo, sino ikukulong natin? Hindi sila makasagot ng diretsyo. At mantakin mong sasagot pa nila si VP Sara. Tangina. Ang tindi ng korupsyon sa budget na wala namang kinalaman si VP Sara dun sa budget sa 2025, the most corrupt budget, wala siyang kinalaman dun, siyang ipakukulong. Tingnan nyo kung gaano katanga yung mga Gen Z sa atin. Ikulong na yan. Bakit? Nakikiuso Tapos pagkatapos ng ikulong ng TikTok na sila ganun para mga tanga. Hindi katulad doon sa Madagascar, talagang nung yung kanilang presidente pinalitan yung cabinet, hindi naniwala. Sa atin naniwala pa tayo. Nung pinalitan yung cabinet, wow, okay talaga yung step ni Marcos Nagtayo ng independent kuno na komisyon. May pa-independent pa. Paano naging independent yan kung ang naglagay ng mga tao dyan yung presidente? Nala maniniwala na independent yan? Gago! Paano naging independent yan? Hindi nga nila tuwing maituturo na si Romualdez, tinatanggal nila, sinisiraan nila yung ginawa kay Magalong. Diba? Ngayon, ewan ko, pati si Vince Dizon, parang kasi mukhang meron siyang nakantil na nerve. Ika nga, yan yung sinabi ni Magalong
Pag may nakantil ka na nerve, mukhang dediretso na kay Marcos, sisiraan ka na. Paano mo magsasabing independent yan kung ang taong bayan hindi nakikita yung mga nangyayari dyan? Gago! Eh ngayon nga, may palusot pa yung mga hindot na yun eh. Sa gobyerno, may palusot sila ngayon. Ano? Ilabas ang salin. Utangin ang yan. Ilabas ang salin. Sino ang mag-iimbestiga? Si Remulla. Sino naglagay kay Remulla? Yung pagkalagay pa nga kay Remulla ay kaduda-duda. Bakit? May kaso siya eh. Ang dami niyang kaso. Ang dami niyang kaso, inilagay, pinilit pa rin siya ni Marcos. Ibig sabihin, talagang gusto ni Marcos ilagay ito. Tapos siya mag-iimbestiga ng salin? Gago! Tapos sasabihin ni Marcos, oh, I'm willing. At dapat naman yan. Hindi ko nga alam kung bakit pinagbawal yan noong nakarang administrasyon. In the first place, yung ombudsman na yan, napaka-independent yan. Si Martires dati, napaka-independent yan. Minsan nga, di ba, kontra nga yung mga desisyon niya kay Pangulong Duterte. Wala akong kinalaman yan. Talagang independent yan tao na yan. Di ba? O, ngayon, eto napaka-obvious na hindi independent si Remulla. Kasi talagang ipinilit ni Marcos kahit napakaraming kaso. In-appoint niya as ombudsman. Tapos ganyan sasabihin, hindi, open ako sa salin. Eh kung may nakita dyan, kung meron man ha, sa tingin mo ilalabas ni Remulla yan? Gago! At saka ako, sa totoo lang ha, hindi ako naniniwala dyan, katarantaduhan niya salin. Ang dali-dali maglabas ng pera eh, di ba? Magkaroon ka lang ng state visit, ay labas mo na yung pera. Nakailang state visit sila sa ibang bansa, lalo na sa Europa, yung madali magtago ng pera. Di ba? Hindi ko na lang sasabihin, meron kasi isang bansa dyan na tinataguan ng mga kurap. Oh, madalas silang pumupunta doon, sumesegue doon sa bansa na yun. Meron dyan tinataguan na kung saan wala yung parang money laundering law nila. Kaya yung mga kurap, yung mga kriminal, dyan nagdi-deposit. Ayaw walang pangalanan yung bansa na yun kasi baka sabihin naman nung bansa na yun, maganda pa naman doon. Gusto ko pa naman bumalik doon. Pero doon talaga nilalagay yan. Kung gusto mo, may pera kang kaduda-duda, doon mag-deposit ka, walang katanong-tanong. Ilang beses sumegway dyan after the state visit. Oh. Kaya yung salin na yan, katarantaduhan yan. Alam mo mga kababayan, eto si Marcos, bihasa na yan. Tandaan ninyo, natuto na yan sa nangyari niya sa tatay niya. Yung mga yaman na nandito, natuto na yan. Hindi na maglalagay ng yaman yan dito. Hindi na. Sa ibang bansa na maglalagay ng yaman yan. So kahit ano pang salin na yan, wala yan. Bullshit yan, ika nga, kalukuhan yan. Isang malaking katarantaduhan. Pambubutol na naman. Dahil tanga nga yung mga Gen Z natin dito, maniniwala naman sila. O, tingnan nyo na, tapat si Marcos kasi ilalabas niya salin niya. O, si BP Sara, tingnan mo. Yung salin niya, sigurado ako, yan dyan siya dadalihin kasi maraming mga questionabling kayamanan yan. Ang daling-daling gaguhin ni Remulla yan eh. Kung gugustuhin niya, gagaguhin niya yan. Diba? Sabi nga ni Marcos, ni Amy Marcos, una yung, yung People's Initiative. Yung charter change nila, hindi nagtagumpay. Di ba? May mga sumunod pa yung impeachment. Oh, hindi rin nagtagumpay. Oh, pinag-initan si Chis Escudero dahil hindi tinulak ni Chis Escudero yan. Oh. Ngayon naman, ito yung plan C. Ano yun? Talagang kasuhan siya at matanggal at bilang hindi na makatakbo. Kasi pag ikaw nakasuhan at nakonvict dyan, hindi ka na pwede. As a public servant, di ka na pwede. Ganun ang gagawin dyan. Yan yung sinasabi ni Amy. O, nakikita na natin. Yan, salin na yan. Ang dali-daling mag-imbento. Di ba? Ang dali-dali hong gumawa ng mga imbento na data dyan. Kung hawak mo yung pinuno dyan. Hindi, isipin nyo bakit pinilit si Remulla dyan. O, alam naman natin si Remulla, ang karakas niyan. Di ba, panahon pa lang ni Bantag, panahon pa lang ni Tebes, alam na nating karakas niyan. Makikita mo na talaga na kung
Basta kalaban, kaya niyang diin. Kaya niyang idiin. In all kind of hocus-pocus, gagawin niya para maidiin. Kaya tama eh. Tama yan. Ako, sangayon ako this time kay Aimee. Doon sa sinabi niyang plan C, na ipakukulong itong si VP Sara Duterte, yan talaga ang plan C. Not just the education that we see now, but modernization of education as well. Ang dami nang antangang kabataan ngayon eh. Hindi alam mo, nung high school ako, isa ako sa mga tarantado nun. Bulakbol. Oh, kaya mga grades ko palakol. Swerte na ako pag naka 75 ako. Ibig sabihin, blessed na ako dun. Oh, usually yung grade ko, mga 70, 71. Mataas na nga yung 72. Pag 75, wow. Himala na yun sa akin. Ganun ako. Bakit? Ayoko talaga mag-aral nun. Kasi rebelde nga ako nun, ayoko mag-aral. Pero alam mo, yung karunungan ko nung high school ko nun, mas matalino pa ako dun sa mga marurunong ngayon eh. Yung sa mga may honor, mas matalino pa ako nun eh. Kahit bobo ko nun. Ang grabe ngayon, hindi makapagbasa ng diretsyo, hindi, alam mo yun, bulol-bulol, mali-mali yung kasi nga, ewan ko kung anong klaseng, ayoko naman sisihin yung mga nagtuturo sa kanila. Pero ganun na talaga ang natin, edukasyon natin, bagsak na talaga eh. Kaya nga ang daling utuin. Ang daling utuin, lalo na nandyan yung, kaya nga 'di ba, kung maalala ninyo, yung confidential funds sa DepEd at ni sa Office of the Vice President, ginamit yan laban doon sa mga makakaliwa, doon sa mga eskwelahan. Para talaga ma-eradicate na ito mga demonyong NPA na nasa eskwelahan. Alam naman po natin yan. Hindi na natin maipagkakailayan. Pag may napapatay ang mga sundalo, ano mga paripanalya na nandun? Galing sa mga makakaliwang party list. Tanong nyo sa NTF-ELCAC, marami silang alam niya. Mga sundalo, alam nyo yan, di ba? Meron nga yung isang beses election season nun, tapos nagkasagupaan ang military at ano natagpuan doon? Di ba? Mga tarpaulin ng Gabriela, tarpaulin ng yung kanilang bayan. Alam na ho natin yan. Huwag na natin ipagkailayan. Bobo na lang hindi maniniwala. Pero nagtataka ko, sa mga eskwelahan ngayon, may sumasali pa dyan. Tanga nyo ba talaga? Hindi nyo ba talaga alam yun? Ilang beses na nagkahulihan na merong mga miyembro sila, kabataan party list. Ano yung gusto nyo rin maging NPA, terorista? Gano'n kayo katanga. Tama, mali. It has to evolve with the changing times. And then next is food security. It is important that the state invests in modernization and assisted farming. So sa una po, initially, it has to be that the state is involved in providing the necessary capital to the farmers to give them the startup. And then it has to be state farming as well, so that we get to use all the available lands, not just 1 or 2 hectares of private lands. It has to be all available lands for agriculture. It must be, the government must invest in farming. Thank you, Vice President. May nag-text din dito, 3 people. What is kasi sabi nila, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope, ma'am, and what lessons can we learn from the way you cope, Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Nako! Pareho tayo dyan, madam. Pero hindi naman ako mukhang 50. Ha? Sino ba? Mukha bang 50 yan? Hindi.
Hindi, alam mo, yan ang pinakamatinding crisis sa lahat. Yung you're getting old and it's really hard to accept it. Napakahirap. Don't look. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang Nako po! kapag may edad ka na. At syempre kailangan mo magbawas ng timbang dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Everyday na maligo. Ma'am, payuhan ko kayo. Ang kapal ng mukha mong animal ka, banat ba? Payuhan ko kayo kung papaano mapigilan ng paglagas ng buhok. Alam ko, expert na ako dyan. Huwag kang magpapakulay, number 1. Nasira ang buhok ko dahil kay Rodman. Tangin nito si Rodman eh. Kilala niyo si Rodman? Si Dennis Rodman. Nung nauso siya, yung iba't ibang kulay ng buhok, ay ako din gumaya. So araw-araw ako noon, nagpapableach ako kasi araw-araw yung basketball noon. Iba-iba kulay ng buhok niya. Yung pala, eventually nalaman ko, artificial lang pala yung ini-spray lang. Hayop yan. Gago! Ako, as in nasira yung aking skin, yung scalp, yun. Kaya nakalbo ko. Pero okay lang kasi mas gusto ko naman talagang kalbo kasi pagising mo, on the go ka na kagad. Hindi halata kung naligo o hindi. Di ba? So ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog sa nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon kasi 'di ba, nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat 'yon, 'di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles 'yon sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya. Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung... So yan yung crisis natin, sir. Aging po ang crisis. Tapos, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon. Medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba? Huwag ganon. Yung galaw. Napansin ko din yon kasi nagmumotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong... Akala siguro nila yung sasagot nila, personal crisis. Yung ini-stress ako ng mga demonyo sa gobyerno, lalong-lalo na si Marcos at saka si Romualdez. Hindi no? Kind of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me a while. It took me a while to realize my worth and value as a government official, na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama
sa administrasyon man, kay BBM man, o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang desisyon ko was, aalis ako, ituloy nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Very, very unique ang sinabi nyo. Ha? Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing, saka professional, magandang advice sa yun mga sinabi niyo, ma'am. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro ang vitamins ko, yes. mas, ang maintenance ko isa lang. Yes, ang vitamins ko 1,000. Wow. So take vitamins, ha? Don't forget. Vitamins ko 1 piraso lang. Ay ang maintenance ko 1 piraso lang. Ang vitamins ko 1,000 yan. Kung ano-ano nang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am. Ang dami nakaka-relate dyan. Lalo na yung mga herbal na binibili. Atay tayo dyan, Brad. Sino dyan? Mahilig sa herbal para hindi tumanda. Para sa bato, para sa kidney, para sa liver. Para sa UTI, para sa buto, para sa gamot sa cancer, gamot sa ubog. Yung mga ganong bangbagang, alam mo pag mga wag na kayo maniwala dito. Wag na kayong maniwala, hindi kay BP Wag na kayong maniwala pag may nag-alok sa inyo ng gamot at sasabihin niya, alam mo, etong gamot na ito, gamot ito para sa cancer, sa liver, sa kidney, sa ubo, sa buto, sa utak, sa dugo, sa high blood, pag all-in-one na gamot. Huwag na kayo maniwala doon. Tapos ano nakalagay doon? Herbal lang. I mean, okay lang sana. Halimbawa, isang herbal. Ito, maganda ito para sa dugo. Okay na yan. Pero yung lahat na lang napagaling nung herbal na yon. Ngayon, parami na ng paramin doktor sa social media eh. May tanong. Ayan, si Mr. One of the earliest. Yes. Pakibigay naman kay Mr. Ian ng GMA 7, one of the earliest to come here. Paki-mention your name ulit, kilala na kayo ni PP. Thank you. Microphone, Teresa. VP, good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President kaugnay dun sa mga flood control projects po. Sasagutin yan ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka. Take note of the kuno. Gago! Kasi mga katarantaduhan na investigasyon na ginagawa ng gobyerno, lalo-lalo na ICI. Bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa.
wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na baka possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez, do you think magiging effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? Sound, pakilakas ulit. Laksan konti. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na rin po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at desisyon talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you. Isang Manila. Sa madaling salita, principal si si Romualdez. Teacher lang si Zaldico. Kasi principal si Romualdez di ba? Kaya hindi pa pwede yun. Kasi ako, baka sabihin ng iba, state witness tapos ituturo si Marcos. Hindi. Partner sila dyan. Hindi ako naniniwala na ang pinaka parang boss ni Romualdez ay si Marcos. Hindi. Si Marcos mahinang nilalang. Ever since, hindi kaya niyan. Ang kaya lang niyan, partnership. Ibig sabihin, magkapantay sila sa kung ano mang iskandalo ginagawa ng dalawang to. Totoo. Hindi pa pwedeng yan. Hindi pa pwedeng mastermind si Marcos lang. Silang dalawa. Partner sila dyan. Times. Ma'am, good morning po. Isa pa. Yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po na balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga Diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang saka do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot. Tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of Sorry? course, baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Baka umabot, ma'am, sa inyo, ma'am. Kasi kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing witness. Aba, siyempre. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa
kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread po Kung tinapay daw kayo. Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga, Taga Manila Times magaling. definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yung Zaldico. Definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila. Akala ko nga sasabihin, panis na tinapay eh. Hindi pala panis na tinapay. Hindi sila bread kasi hindi sila makain. Gago! At hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito ha. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Last question. Wala na, no? Last question. Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Jace, last question daw. Isa number 1 fan mo siya. Yes, nakasan. Hi ma'am, Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na i-link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya, and that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Yun lang kasimple. Hindi naman sisiraan yan dahil tatakbo pa siya. Wala na. Hindi na makatakbo yan. So walang political doon. So galit lang ang tao sa kanya kasi wala siyang ginawa sa korupsyon. Yung mga ginagawa niya ngayon, wala rin naman naniniwala. Pupusta ko sa inyo, wala makukulong mula sa kakampi niya. Hanggang matapos ang term niyan, kung matapos hanggang matapos 2028, walang kakampiya makukulong. Puro kalaban lang ipakukulong niyan. Gaya ng tatay niya. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Iyan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila?
Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Oo, Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa team, campaign team ko. So alam ko na noon. At yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel 'Di ba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia, siguro. Kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una, insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, ay naku, may bisyo. nagiging paranoid. Naku po. Ano kaya itong bisyo na to? Yung aning? Nagbibigay lang ako ng example. Yung aning? Pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. 'Di ba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandun, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganon yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinaalam niyo ba President may ginawa po bang parang case build up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop
Hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Saan? Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan. And Di ba, yan din yung sinabi. Kinuwento na natin yan dito eh. May source tayo eh. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng abogadong source natin na dati rin secretary. Baka obvious eh. Di ba? Sinabi niya, wala nga cabinet meeting eh. Kay Pangulong Duterte, hindi nyo napansin, di ba? Dati, may picture every time may cabinet meeting. Tingnan nyo ngayon, bakit walang cabinet meeting? Walang picture. Kasi imposible na hindi sila maglalabas ng picture. Dahil alam naman natin, walang ginawa itong gobyerno to, hindi magpa-cute eh. Di ba? Ilalabas nila yan. Ngayon, wala ka makikita. Bibihira siguro once in every 3 months. Ganon ang cabinet meeting. Tama si BP Sara dito. Wala talagang direksyon itong si Marcos. Walang ginagawa. what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BB? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi... Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. Hindi, alam mo, parang yung sa eskwelahan lang yan eh, di ba? Kung sino yung masipag, kung sino yung matalino, nagagalit lahat ng bobo. Lahat ng tamad, galit. Bakit? Kasi huwag ka nang maging masipag kasi ma-emphasize na kami ay tamad. Huwag ka nang maging matalino, ma-emphasize na lahat kami tanga. Ganyan eh. Kaya siguro nagalit dito kay BP Sara Duterte kasi magaling, maayos ang kanyang pamamahala.
bilang deputy secretary, para bagang sinasabi ng iba, "Shh, relax ka na lang, huwag ka nang masyadong ano dyan kasi mapapansin pa na wala kaming ginagawa dito." Di ba? Ganyan ganyan ang datingan ng mga ibang siguro nandun sa loob. Puro mga walang silbi mga sa loob Aside from ang motibo lang ay pasamain ng mga Duterte, yun lang. Wala na. The rest, talagang mana sa amo nila. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi we'd like to request naman the Vice President to give a message. Ma'am, baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank you for all Yes. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa oras at panahon ng ating mga kaibigan sa media sector ngayong umaga na ito dahil nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At maalala ko nung kabataan ko, ang pandesal ay 25 centavos. So, yun yung childhood ko. Yes. 4 na pandesal sa piso. Yun yung childhood ko. 1980s. Wow. Yes. So, Alam mo mga kababayan, hanggang dyan na lang po muna tayo. Napaka ganda ho na naririnig natin si BP Sara. Exciting siguro, no? Kung naging presidente na yan. Kasi ngayon, hindi mo naririnig yung presidente. Kung marinig mo man siya, ang gulo. Hindi, magpakita ka sa akin ng speech niyan na hindi magulo. Kasi pinipilit nila maging makamasa. Pero wala. Hindi talaga Nakita nyo magsalita, di ba? Ang dami dyan mga congressman, pag nagsalita, pinipilit maging makamasa, ang gulo-gulo magsalita. Kasi hindi talaga, hindi masa, hindi talaga nakakaintindi ng lengguwahe ng mga sabi nga nila, nasa baba, nasa mga masa. Ito si BP Sara Duterte, ang sarap pag naging presidente ito, no? Malalaman mo talaga may direksyon. Alam mo, ito kasi ang problema. Kaya itong si Marcos walang alam pagdating mo sa governance. Kasi alam nyo ba nung panahon na siya ay governor diyan sa Ilocos, hindi daw nakikita yan sa opisina. Siguro mga once election, pagka mag-o-taking, the rest hindi na siya nakikita. So, hindi niya talaga alam kung paano magpatakbo ng local government. Alam naman natin po, si BP Sara Duterte, magtanong ka sa Davao, mahal na mahal siya ng mga taga Davao. Kasi hands-on niya mga Duterte. Kahit si Basti ngayon, hands-on din. Di ba? Ganyan ang mga Duterte, hands-on. Kaya tuwang-tuwa ang mga taga Davao City sa tanungin niyo yung mga taga Ilocos Norte kung tuwang-tuwa sila kay Marcos noon. Hindi na nga nila makita-kita Basta ang alam lang nila, Ilocano yan. Pero mga Duterte, talagang ramdam mo pagka may kailangan isumbong at may tiwaling pulis o opisyal, pag sinumbong mo talaga, yari talaga sa mga Duterte. Ganun din kilala yung mga Duterte na ganun. Kaya mahal na mahal sila. Kaya tingnan mo naman, di ba? Yung lungsod nila ay napaka talaga, yung mga building hindi nga bumagsak, di ba? Kasi nga sinusunod talaga yung mga dapat na sunurin sa building code. Stricto nga di ba? Yan nga yung kinagagalit ng ibang mga negosyante kay Basti kasi napaka-stricto. Kasi eventually, na-realize nila, tama pala. Kung hindi pala, nagbagsakan na. Hindi nyo napansin? Buong Visayas, yung sa Cebu, nagbagsakan, kita nyo naman. Yung nung sa Mindanao na, yung sa Davao na, walang bumagsak. Ang ganda-ganda. Kaya nga alam mo, pagka natuloy yung pinaplano nila na ihiwalay ang Davao, dyan ako titira. Walang kwenta dito sa Maynila. Hindi, totoo hindi ako nagbibiro. Tingnan nyo na lang yung traffic natin. Kaliwat kanan ng construction pa rin. Hindi ko maintindihan. Yeah? Tapos kung may construction, minsan iniiwan na nakatiwangwang. Madidisgrasya ka. Sa Pilipinas, kung hindi ka defensive driver, talaga madidisgrasya ka dito. Ako po kasi,
Alam nyo naman po ako, di ba? Gabi ho talaga ang buhay ko. Nag-iikot ho ako ng buong Metro Manila sa gabi. Talagang madedelicates ka, Brad. Pag hindi ka alerto at hindi mo kabisado yung karsada, naka po, siguradong madidisgrasya ka. Ganun eh. Hindi ko alam bakit parang walang pakundangan tong gobyerno to. Lahat yan, sama-sama sila, MMDA. Buti na nga yan sa Maynila, naayos na ngayon eh. Lumiwanag na, nakita nyo yung Maynila. Sabi ko, alam mo, tuwan-tuwa, hindi ako nagbibiro, tuwan-tuwa ako dyan sa Maynila ngayon. Kaya talagang sabi ko, hindi ako nagsisisi na sinuportahan si Isko. Hindi talaga ako nagsisisi. Kayo, nagsisisi kayo, di ba? Sinuportahan niyo si Marcos. Hindi, pero hindi ako nagsisisi na sinuportahan ko si Isko. Kasi ngayon, bumalik na naman yung liwanag, ganda ng Maynila ngayon. Kasi bumabiyahe ako dyan, safety talaga. Sabi ko nga, kaya naman palang ganito, ba't di ginagawa ito sa ibang lungsod? Bakit ang dilim-dilim sa mga ibang city? Hindi ko maintindihan bakit ang dilim? Parang mga kilikili ninyo. Tsaka ni Jiggy Barra. Gago! Sasabihin na kinikwento ko siya dito. Diba? Oh. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na ating video. The next performance will start momentarily.